Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang panahon ng kampanya, pero may mga kandidato nang nag-iikot sa mga probinsya. Kadalasan nilang binibisita ang mga lugar kung saan may pinakamaraming botante, gaya ng Cebu. May report si Ivan Mayrina. August 24 nitong nakaraang taon, nagkasabay-sabay ang tatlo sa mga tumatakbong pangulo na sina Vice President Jejomar Binay, Senator Grace Poe at Mar Rojas sa Cebu para sa magkakaibang aktibidad. Katunayan, lahat sila hindi lang minsang bumisita sa Cebu sa nakalipas sa taon. Walang umaaming maaga itong pangangampanya, pero hindi may kakaila na ang Cebu ang pinaka-vote rich o may pinakamaraming botong pwedeng makuha ang isang kandidato tuwing eleksyon. 2.7 million ang rehistradong botante sa Cebu. Base sa pag-aaral ng GMA News Research ng datos mula sa COMELEC, maliban sa pagiging vote rich, isa rin ang Cebu sa may pinakamataas na voter turnout sa nakalipas na 5 eleksyon. Ito ay nasa halos 80%. Ibig sabihin 8 sa bawat 10 Cebuanong botante bumoboto. Kung kukwentahin, mahigit 2.1 milyon na boto ang maaaring paglabanan sa Cebu sa eleksyon sa Mayo. Kung titignan ang bilang ng registered voters at voter turnout sa iba't ibang probinsya, lumalabas sa 8 lalawigan na maaaring makapagbigay ng hindi bababa sa tig 1 milyong boto o aabot sa halos 11 milyon. Malaking bilang na posibleng may malaking epekto sa ikapapanalo o ikatatalo ng isang kandidato. Interesting statistic yun, no? That mga 10% lang of provinces could make a presidency or a candidate win an election. Pero sabi ko nga, yung pagiging vote rich niya needs to be translated into a consistent voting pattern. Ibig sabihin, consistent ba yung pag-deliver ng votes to a particular candidate? Hindi na raw nakapagtataka ayon kay Urugay na ang mga lalawigang ito ang todo-todo kung ligawan sa kampanya ng mga kandidato. Pero hindi naman daw pwedeng maliitin ang mga lalawigan na hindi nga ganun kadami ang mga botante. Base sa pag-aaral ng GMA News Research, karaniwang mas mataas ang voter turnout sa maliliit na lalawigan. Ang Batanes halimbawa na may pinakamaliit na bilang ng mga botante sa bansa, ang siya ring may pinakamataas sa voter turnout. Dito raw posible magkatalo, lalo't gitgita ng mga kandidato sa eleksyong ito. Ang mga tao din, mga Pilipino kasi throughout history, talagang uhaw na uhaw sa presensya ng gobyerno. No? So yung sinasabi mong nahawakan, nalalapitan, nakakausap, nabibigyan ng talagang word of mouth na promise, sa tingin ko may impact pa rin yan. Ivan Mayrina, GMA News.